Hey, good morning! Nasa kanto po tayo ng Biak na Bato at Calamba dito po sa Barangay Santo Domingo. Ikuha natin, i-zoom natin para na sa ganun eh. At di makikita yung, ito pala eh. Ito ang, yan ha. Ay, hindi yan. Yan ang street sign ha. Kanto ng Biak na Bato at Calamba. Dito po sa Santo Domingo, lungsod ng Quezon City. At syempre, aalamin natin ang mga bagay-bagay sa likod ng demolisyon na naganap sa lugar na ito. Tayo ay kakapanayin mo yan ang i-interview po natin yan, Palitan Twister. I-interview po natin yung mga taong naririto. Brad, sir. Magandang good juror morning. Yan ang bati ko palagi. Sir. Magandang hapon. Okay. Kayo po ay taga rito? Sir. Okay. Kayo ba ay leader dito? Sir? Leader ng mga nakatira? Hindi. Pero may bahay kami dyan. may bahay kayo rito. Pwede malaman pangalan nyo? Romel. Okay, Romel, ako si Kit Kilatis, ano ha? Sir, opo. Mr. Juror, ang ating YouTube channel, ha? Ngayon, Romel, gaano na kayo katagal rito? Ako 17 years na ako dyan, sir. 17 years? Okay, saan no kayong probinsya galing? Quezon. Quezon Province. So sa loob ng 17 years, kailan no kayo binigyan ng notice na kailangan nyo ng lisanin ng lugar? Pagkakaalam ko po, matagal na yun eh. Parang nilalaban lang, parang ganun, sir. Matagal na. Ibig sabihin, nung tumira kayo riyan, may kaso na. Wala pa, sir. Wala pa. So, mga ilang taon? Parang yan, sir, mga... Di ako sigurado kasi... More or less, may 10 taon na nakalipas? Meron, sir. Pero po, binabaya tayong order dyan na... Yung... talo na yung... mga nakatira dyan na 2020. Kaya lang di napaalis ng pandemic. 2020 pa? Okay. Sino ang nagbaba ng desisyon? Hindi ko alam, sir. Di mo alam. Sino ang nagdemanda sa inyo? Nagkaso na palisin kayo? Yung may-ari, sir, ng lupa. May-ari na lupa? May-ari na lupa. Alam niyo ba kung sino yung may-ari na lupa? Pagkakaalam ko, Alora daw po. Alora, yung buong pangalan. Sino nakakaalam? So pag may-ari nila yung lupang ito? Yun ang pagkakasabi po nila. Kanila daw yan. May talagang pumunta rito yung mga Alora? Hindi yun. Wala. Baka Quezon City Hall lang nagkaso sa inyo. Hindi ko alam, sir. Sino kaya nakakaalam? Dyan sa looban, marami. Sa looban, Sino bang pinaka-leader nyo rito, ma'am? Meron dyan, si Ami. Halika, samahan mo ako, pare ko, ya. Para malaman natin yung buong katotohanan, bawang katotohanan, at katotohanan lamang, no? Kasi, hindi naman po pwedeng basta-basta lang kayo paalisin. Nang walang kadahi-dahilan. Kita mo, kawawa yung mga aso at tuta rito. Bigla sila naging squatter. Pambihirang pati. So, ayan, yung mga gamit nila nandito, nagkalat lang sa kalsada. Dati-rati ba dito kayo nakatayo? Hindi yun. Doon sa kwan mismo, mayroon mismo bakanting lote, kung ganon. Sige. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kit Kilatis, Mr. Juror. Mr. Juror. Ito yung ating YouTube account, ha? Paki-like ninyo. Pare ko, saan natin makikita yung... Okay, sige, puntahan natin. Alamin natin ang punot dulo. Sino ba talaga ang naghabla? Diba? Ang nagpapali sa inyo rito, korte ba talaga o yung Quezon City government? Si Joey. Si Ami. Sino bang dyan daw? Sino ba official nyo na pwedeng kausapin? Andito pa ang poong Black Nazarene. Black Nazarene nga ba? Tama, Black Nazarene. Magandang hapon po. Leader. Wala yung leader, bukas pa siguro. Ha? Ayun na lang yung nasa e-bike. E-bike. Sige. Basta
kahit na hindi siya leader, pero alam niya yung kwento rito. O sige na, pasamahan mo nga ako. Hello po, kumusta kayo? May ayuda ba? May ayuda ba galing sa Quezon City? Wala. Pambira pa sa patis. Oh. Ang YouTube channel natin ito, Mr. Juror, Kit Kilates. Lalabas ito doon, bombo, walang edit. Wala editing. Ano bang concept niya? Ano bang concept niya? Ang aking advokasya, ipairal sa bansa ang hustisyang patas. Trial by jury of the people, by the people, for the people, tulad na sa Amerika, na ang nagdidesisyon, mga mamayan. Dito sa atin, kung sino yung nag-aakusa, gobyerno din nagdesisyon. Susunod tayo sa Putin. Sila ang nagnanakaw, ang nag-imbestiga, sila din sa sarili nila. Sino ang nagpo-prosecute, sila din. Sino humuhusga kung nagnakaw sila o hindi, sila din, nilahawak nila yung korte. Kaya tayo dinadampot sa ganitong sitwasyon. Tama, ma'am? Asan na yung ating... sandali, ha? Nakakulay pula po. Sige po. Sino may paayuda riyan? Si Mayor ba? Si Mayor? Eagle! Eagle! Aba! Ma'am, Kailangan namin na relocation. magandang hapon po sa iyo. Hapon po, ma'am. Ay, sir. Ako si Kit Kilates Lagare. Ako po ay vlogger, no, Mr. Juror. At ang aking ina-advocate, ipairal sa bansa ang hustisyang patas. Kung saan tayong mga mamayan bilang mga juror ang humuhusga sa lahat ng kaso sa lahat ng korte. Sa mga kasong corruption, land grabbing at human rights violation. Human rights. Wala sa aming kahapon. Anong pangalan niyo, ma'am? Paano BM lang? BM, pwede na yun. Vice President ng alin? Hindi po, kasama lang po ako sa mga sa mga lumaban Hey, dito ma'am, kahapon. huwag ka mahiya ipaglaban ng ating karapatan. Di ba? Kasi yung ating mga ninuno nga, buhay tinataya eh. Di ba? Kaya tayo medyo nagkaroon ng demokrasyang peke. Okay, ma'am. Unang tanong. Sino ang nagdemanda sa inyo para palisin kayo rito? Yung may-ari daw po, neto. Law! Bakit law? Yung may-ari daw po kasi neto, tinalo na kami at meron na silang court order. Sino yung may-ari? Sino yung Si may-ari? Doktora Laura ang may-ari neto. Nakita nyo ba siya personal? Nakita namin yung mga kamag-anakan niya dahil siya wala na. Ganon. Siya, oo. Okay. Now, anong istorya nitong, saan ba yung lote nila? Ito po yan. Ito nakabakod. Okay, ilang square meter yan? Almost po yan, more or less 700 po. More or less. 700 square meters. Opo. Okay, so yung kanilang nanay ang nakabili niyan? Hindi po, sa kanila na po talaga yan. Hindi nga, paano nga nila nabili? Hindi po yan parang lupa na po talaga nila yan. Lupa na nila, kailan pa nagumpisa daw? Matagal na panahon na po yun kasi kami, kinamatayan na ng magulang ko to. Bali- Ilang taon nakatira rito yung magulang mo at pati kayo ngayon? Ako 36 na po ako, tapos yung tatay ko, nanay ko namatay 56, tatay ko 44. Dito na sila pinanganak? Dito na ako pinanganak. Tapos, ang istorya po kasi namin, yung mga magulang ko nagtatrabaho po sa tindahan nung may-ari nito. Kaya nakapasok kami dyan. So talaga may-ari talaga Opo, dito? meron po talagang may-ari niyan. Okay, ang now- lang po, ang naging problema lang po kahapon, yung hinihingi po namin papel para po kung kompleto yun, kami po mismo, hindi naman po namin ninaangkin ng lupa. Hindi naman po namin ninaangkin yung sa paninirahan. Okay. Ang gusto lang po namin, bigyan kami ng maayos na karapatan. Ang gusto lang po namin, ipatupad nila yung nakasakop sa kanilang ng mga PCUP na yan. Gusto namin ipatupad nila yung mga naka-form doon sa kanilang adhikain. Like, No demolition without relocation. No Number demolition one. without Opo. relocation. Tapos po, ang nangyari, hinihingan po namin sila ng COC, hinihingan po namin sila ng permit to demolish galing sa City Hall. Okay, Ang sabi po ng sheriff, wala kaming pakialam sa mga hinahanap niyong papel. okay. Yun na po yun. Tapos yun po, nagkaroon na po ng komusyon. Ang nangyari po kahapon, tinulak po nila yung mga bata. Kitang-kita naman po sa mga sa mga video at sa live po.
Kitang-kita yun na tinutulak nila yung mga bata, yung mga babae. Yung sheriff ang galing umarte, dapat nag-artista siya. Kamo. Sino ang nila na nanunulak ng mga bata at mga Demolition babae? po. Demolition At team. saka demolition team po. Mga kwan yun, hindi mga pulis. Hindi po. May mga pulis na nandito, wala? Opo, yung mga pulis naman po, simple lang po yung mga banat nila. Yung panangga nila, binabagsak sa mga paa ng mga taga rito. May mga nasaktan din po doon. Mga ilang pulis yun nandito? 40 po pulis ang dineploy dito. 40 ka pulis. Opo, gabi pa lang po, bago ang demolition, sinabi na po sa amin na positive na may deployment na pong mga pulis. Okay. Tapos po, dumating po kami sa oras na nagkagipitan na dito, nagpatawag pa po ng 2 jeep na magdi-demolish dahil yung kumusyon nga po matindi na. Okay. Hanggang sa napasok na po yung lugar namin. Alright. So, sa pagkakaalam mo, yung mimi-ari rito, kailan siya umalis sa area, sa lugar na ito? Hindi ko na po alam yung istorya noon, pero ang po talaga, tumira po kami diyan dahil din po yung mga magulang ko tauhan nila kaya kami nakapasok diyan. Pero ito, nung tumira kayo riyan, wala na yung building nila, walang struktura rito. Wala pong struktura. Wala naging struktura Wala rito. po, kaya po ang mga bahay diyan ay mga ganyan dahil po mga lang po yan. Bakante talaga to. Bakante lang po talaga yan. Okay, so sa pagkakatanda mo, dahil ikaw ay ilang ka na? 21 anyos ka na? Hindi po, 36 na po. 36. Okay, mali pala ako tumingin. Oh. Okay, now, sa pagkakaalam mo, sa loob ng 36 anyos, bakanting lote na ito. Hindi po. Sa loob po ng 36 years old na paninirahan ko dyan, may mga kasama na rin po kami talaga mga kapitbahay. Oo nga. Pero ito mga settlers na yung nandito. Mga informal settlers. Wala na yung mimi-ari talaga. Wala po talaga. So, may makapagpapatunay ba na nagdemanda talaga sa inyo ay nagmimi-ari nito? Meron po sila kasing pinanghahawakan na court order. Yun lang. Yung court order na po yun po yung laging binabato nila sa amin kahit po nanghingi kami ng mga papel. Sino yung sila? Si Sheriff po, Sheriff Guzman. Pero yung mga heredero, kamag-anak na may-ari, may napakita ba sa inyo? Nakita nyo ba mga mukha nila? Napuntahan naman po namin sila. Kinausap din po namin sila about sa ganitong sitwasyon. May mga pinare-receive din po may mga pinare-receive po kaming papel para po mabasa nila. Pero hindi na po nila tinanggap dahil po ang sabi nila tapos na po yung usapin na yon. Talo na daw po kami. Pero sino makapagpapatunay na yung mga yun ay talaga kamag-anak na may-ari? Kami rin po, kasi kami po yung nagpunta mismo sa kanila. Hindi, pero kilala niyo ba sila na talagang may kamag-anak sila na may-ari? Opo, kilala po namin sila. So ganito mga kaibigan, ganito ang batas natin Pag-uusapan natin yung batas kasi kadalasan sa atin, hindi alam ko ano yung batas. Ang pagmimiyari ng lupain, may limit lang ang laki. Tama? Sa panahon ngayon, hanggang 3 hektaryan na lang Di ba? May land reform Ngayon, sa lumang batas, kapag ibinenta sa iyo yung lupain, may obligasyon ka na ito ay pagyamanin. Pag hindi mo nagawa yan sa loob ng panahong nakatakda, 3 taon, halimbawa, hindi mo po pwedeng patituluhan yan. O kung napatituluhan mo man, babawiin yan ng gobyerno para i-distribute doon sa mga walang lupa. At yan ay nakapaloob sa Commonwealth Act. Matanda ng batas yun, Commonwealth Act. Panahon pa ng ating mga ninuno, 141. At ang dapat na mga ngalaga sa kapakanan nating mga walang titulo sa lupa ay yung Office of the Solicitor General. Ang tanong ko sa inyo, mayroon ba Office of Solicitor General na umayuda o malalay sa inyo para mapasa inyo yung lupa na ito? Ibig sabihin, hindi naman bibigay, kundi bibili nyo sa gobyerno. Meron ba? Wala. May abogado ba kayo tumatay sa inyo? Meron po. Sabihin nyo sa abogado nyo, pag-aralan nyo yung Commonwealth Act 141. Nandun na po kami. Meron po kaming mga foul na nakita na peki po na lumalabas po na
Peki po yung titulo. Peke yung titulo nila. Kaya po minadali po kaming ialis dito Oh. at nagbayad po sila ng ibang mga tao dito na kalahati ng lugar namin nag-self-demolish. Okay. Binayaran po nila para po magsariling demolisyon ng kanilang bahay. Peke ang titulo nila. Peki po ang titulo. Saan ang dekreto kasi karamihan, miski ang mga bilyar, pag na-make ng titulo yan, ang lupa ay nasa Quezon City, pero yung titulo nandun sa may Babuyan Island. Di po, Anong nangyari rito? Ang lumabas po kasi sa titulo nila, nakalimutan ko po yung pinaka-code ng number niya. Ang lumalabas po kasi tatalon. Tatlong pangalan ng kita tatalon, mo. pero wala pong 145 Calambay Street, Barangay Santo Domingo. Tatlo lang po ang pangalan. Ang tatalon po nandun pa po sa kabilang kanto, sa kabilang area. Ang tatalon, Tatalon stage po daw talaga ito. Ganun. Pero kung hindi mo ito mapaparehistro, hindi ito magiging 145 Kalamba. Ibig sabihin po, nasa Spanish title pa po ang kanilang titulo na pinapakita. Na Okay. pinasa sa Supreme Court at ginawang dito. so yung tatalon, Ginawang panlaban. yung tatalon tumalon sa Kalamba. Ayun. Pambihirang tatalon yan. Tipaklong ang oo. nangyari. Tapos, Alright. tinanggalan kami ng human rights kahapon, nag-demolish sila ng walang DSWD. Ang daming nawala Ang na daming mga nawala sa gamit gamit. namin. Wala sa gamit. Sa totoo Okay. ang dami. Tapos meron pa pong meron pa pong nangyari yung mga bata po, may mga nasaktan, may mga pasapa po yung mga yan. Ayan, halos yan. Yan ba ay- Ayan, yan ba halos ay- ito po lahat to lumaban po yan lahat. Asan yung mga bata may pasanga ba may video natin para Yung mga bata malaman po ng yun, sambayan ng anak ko, Pilipino? bata. Nasaktan yun. Ayan, yan yung mga bata kahapon. Ayan. Tapos may Iya. mga bata pa po na Iya, Asan yung daw? May pasaka. ikaw ba nasaktan kahapon? Ha? Nasaktan? Asan ang... ganon. Asan pala? Pakita nga natin sa video. Right. Ngayon, binibigyan po kami ng tulong para sa Sinong nagbibigay niyan? yung samahan po ng kakuya. Yung Philippine Eagle. Apo, yan po. Binibigyan po kami ng Yun, maganda naman Tang, lagyan ko pala. sa tang! Oy, shout out yan. Shout out yan sa mga miyembro ng Philippine Eagle, ha? Meron akong kaibigan dyan, Maraming si salamat. Carding. No. Pero ito na yan, ha? Alam niyo ba kung bakit tayo ay itsapuera? Paano? Dahil kontrolado ng mga kawatan sa gobyerno ang husgado. Pwede rin. Di ba? Kontrolado nila. Correct. Tama? Hindi kami binigyan ng pagkakataon. Yes, oo. Simula kahapon, ang Correct, ginawa oo. ng barangay. Nasa kanto sila. Ang ginawa nung natapos na yung lugar Correct, namin, oo. pinapalakpakan pa kami. Ganon. Kitang-kita po sa Levian. Kinakantyawan pa kayo, ha? Pinapalakpakan pa kami ng barangay. Ikaw ba nasaktan ka kahapon? Ay, hindi. O ikaw ang gumulpe? Hindi. Ikaw gumulpe Nasa sa bahay kanila? yan. Nasa bahay pa kami. Ganun ba? Alaga ko po yan. Ganon Nasa ba? bahay ko po yung mga Ikaw. May may mga bata po kahapon na nakapila. Oh. Tapos ang ginawa po ng demolition team, dahil po bata, babae ang ginawa, nagpalaban, kumuha rin sila ng babae. Yun po yung sumasalya sa amin kahapon, yung mga bata tinutulak. Marami pong nangyari kahapon ng mga kitang-kita naman po sa Levian kung makikita nyo po. Ang sheriff po hindi po siya nasaktan, kusa lang po siya talagang tumihaya dyan. Ganon. Tapos ang lumalabas sa media ngayon, may mga lumalabas sa media ngayon, hindi po totoo na bumulagta po ang sheriff. Kitang-kita nyo po, panoorin nyo po paulit-ulit yung video na walang gumalaw sa kanya, kusa lang siyang bumagsak. Mali po yung lumalabas sa media na ginagawa nilang nasaktan daw ang sheriff. Mali po yun. Wala pong nanakit kahapon. Hindi ba kay kayo sheriff. nagtangka na natawagan, kontakin si BP Sara para masuntok yung sheriff na yon? Hindi na po namin na yun kasi po ang inaano lang po namin Matay ka, nasa ambulansya lang yung Makarangan. Ganon. Nung lumabas po ako, uli kasi ako lumabas. Nasa So, ambulansya. malinaw, ha? Kung meron tayong dapat ipaglaban, of course, paglalaban natin itong nyo. Opo. Pero sabihin nyo sa abogado nyo, kontakin ang Solicitor General at hanapan siya ng pruweba, ng resibo na kayo ay kanyang dinidepensahan dahil yun ang kanyang obligasyon alinsunod sa batas. Tingnan nyo yung Commonwealth Act 141. Ang bottom line, kaya tayo mga itsapuera, dahil kontrolado ng mga kawatan sa gobyerno,
ang husgado. Tama? Tama. Ang husgado nating ito, hindi ito pandemokrasya. Marka demonyo ito kasi ang demokrasya na hinugot natin sa Amerika, ha? Ang humuhusga sa mga kaso sa lahat ng korte, mga mamamayan. Kaya kung tayo ang mga juror na humuhusga sa korte, paano mananalo ito mga kawatan? Dapat, Di ba? So, sama-sama natin isulong ito at juror revolution. Kaya unang-una, tinanggal lang kami ng karapatan pang kabahayan. Pangalawa, tinanggal lang kami ng karapatan bilang tao. Ginawa kaming hayop, tinanggal bigla sa amin yung bahay na meron kami na dapat alam naman nila yung dapat na ano nila na dapat na karapatan ng bawat maralita na hindi sila magdidemolish habang walang relokasyon. Nakalagay sa Republic Act po yan. Tama. Si Mayor ba nagbigay din ng inalalayan kayo, hindi? Mayor Belmonte. Kahapon po kasi may nagpunta din po doon. Ngayon po, nagpapunta naman din po siya ng staff niya dito. Nagsasabi naman po na kahit pa paano, bibigyan niya daw po kami ng 3 months na financial assistant para po pansamantalang mangupahan. Buboto nyo pa ba yan sa susunod na eleksyon? Hindi po natin masasabi kung ibibigay po niya. Kung ibibigay niya po yung pangako niya sa amin at bibigyan niya kami ng relokasyon, bakit po hindi? Nabanggit mo kanina, Republic Act yan eh, di ba? Opo, nasa Republic. At anong polisiya riyan? No relocation, no demolition. Oh, Di ba? Tama, alam natin yun, ha? Pero, kahit na lahat ng katuwiran, lahat ng ebidensya, panig sa atin ang batas. Ha? Salamat. Wala pong Wala bang emperador man lang dyan? Meron, bigay mo. Hindi, joke lang. Ikaw naman. Meron ako dun. Hindi, joke lang. Bata yan, hindi naman pwede manghingi sa bata. So, ganun ha. Nasa panig natin ng batas, nasa panig natin yung ebidensya. Sinabi mo nga, peke ang kanang titulo. Pero bakit sila pa rin nananalo? Pinanghawakan po nila kasi yung kanilang hawak na papel na nasa Yes. court order na raw po ang kaso. Dahil ang court order, dahil ang korte, kontrolado nila. Tama? So yan ang... Ang hinihingi lang po Yes, namin, hinihingi lang po namin kahapon, COC lang, permit nang galing sa City Hall. Pero ang sagot ni Sheriff, wala kaming pakialam sa mga sinasabi ng papel. Ganon. Basta hawak namin ang court order. Tutuloy namin. Tingin mo ba hindi walang sabuatan sa pagitan ng sheriff at ng City Hall? Kung bobo ka, sasabihin mong wala. Pero kung may common sense ka, alam mo na merong alam mo kung ano yung nangyari talaga. Pero syempre, hindi natin masasabi dahil wala naman tayo sa Pilipinas. Alam nyo naman po yun. Kung wala kang pruweba, wala kang ano. Nabanggit mo yun. Common sense. Yan mismo ang titulo ng programa ko. Sentido Común, Kit Kilatis Lagare, Mr. Juror. So yan ay paglalaban natin ha. Tandaan po natin lahat. Hanggat hindi tayo ang humuhusga sa mga korte, talo tayo palagi. Tayong 99.9% masangit sa pera. Bombanagar! Ano? Bombanagar! Juror revolusyon na ha? Sige po ma'am, maraming Isa po ba salamat. kayo sa, sa mga lumalaban sa mga karapatang pantao? Yes, kaya nga ako ang sinusulong ko ay Juror Revolution. Maraming salamat at napunta. Maging tayo ang kinakailangan ng mga huwes o juror sa lahat ng kaso. Kasi yun ang pandemokrasya na hukuman eh. Hindi, karamihan po kasi sa mga tao, hindi nila napapanagutan yung sarili nilang karapatan. Bagos, Hindi na paninindigan. hindi nila Kasi napapanindigan. Bagos, hindi nga nila alam eh kung ano karapatan nila eh. At miski may karapatan man tayo, bagos natatapalan sila ng ano. nasasagkaan. Natatapalan sila ng konting barya. Hindi, wala din kasi magagawa sila noon. Bagay, ang Dahil hindi nila kalahati naman dito na nagpagiba ng bahay, eh wala naman talaga silang Ganito lang mama. magawa. Kasi mga Ganito, gipit din sila. Kahit alam natin na tayo ay merong karapatan, kahit alam natin na sa panig ang batas sa atin, pero pagdating sa korte, baliwala yun eh. Di ba? Baliwala ang ebidensya, baliwala ang katotohanan. Ang meron ng bali ay yung palakasan kung malakas ka. Eh? So ipaglalaban po natin ang ating mga karapatan bilang mga juror sa lahat ng hukum. Karapatan sa
karapatang pantawad, tsaka karapatang Correct. magkaroon kami ng matutulungan. Hindi po kami basta hayop lang. Natatanggalin nyo kami ng bahay, ng tahanan, na ganun-ganun na lang. Tapos makikita nyo kami sa kalsada dito. Tama po yan. Diba? Oh. Lahat naman po. Pagkatapos mo, Bim, magtanong ako. Oh, sige, go ahead, ma'am. Tapusin mo po muna sa kanya. Oh, tapos na. Sige, kayo naman. Ha? Kasi, yun nga, nagtanong ako, sabi ko, kami kasi, hindi kami tumira dito kung hindi kami pinatira nung may-ari. Sila man talaga ang may-ari dyan. Si Tatay Pedro Alora, yun ang original na may-ari. Okay. At itinamana doon sa anak na doktor. Yung anak naman na doktor namatay na. Tapos ipinamana daw sa apo. Yung anak ng doktor, si Jessica. Nagtaka ako, nung nakita ko sa cellphone, hindi Jessica nakalagay. Josepina. Sabi ko, alam ko Jessica, wala namang Josepina sa Amerika yung pinanganak. Kilala ko sila. Then amo ng magulang niya, amo ng asawa ko. Ako, hindi nga ako soldado doon sa kanila, pero ako yung tagahatid ng pera sa bangko 2 beses isang araw. Saan? Sa bangko. Para saan yung pera? Ay, yung pera, yung kita ng tindahan, pagdating ng oras na, oy, malapit Josie, malapit na ang time ng bangko, mayroong bangko kasi alanggang 3:00 lang. Ihatid mo na to. Pero wala ko. So dati natin may tindahan sila rito. Hindi, doon po sa Quiapo. Sa Quiapo, hindi dito. Ito, bakanting lote lang talaga. Okay. So kilala mo mismo yung Kilala ko may-ari? po mismo ang may-ari. Okay. Pati yung pinamanahan na doktor, kilala ko din po. At kilala din nila. So ang tumatayo ngayon na apo yung Si Jessica. Jessica na hindi mo kilala. Hindi ko siya gaanong kilala dahil dalaga na siya nung nagkita kami. Dalaga na siya. Jessica doon, Josepina ang nakalagay. Kaya nga, Josepina. pero Jessica yun ang pangalan ang alam ko. Na talagang pinamanahan. Isa lang ba apo? Hindi, sa silang magkapatid, 3 silang alam ko. Okay. Sa silang magkapatid nung pinamanahan kay Kuya JC. Kuya kasi po katawag ko. 3 ang anak ni Kuya JC. JC Alora. Alora. Ano yun siya? Josepino Alora. 3 ang anak niya, 2 lalaki, 1 babae. Na lahat sila nasa Amerika na. Wala, nandito po sila sa Laguna. Ganon. Nagpunta nga ako doon sa kanila. Malaking lupa sa Laguna yung mga... Ang lawak po ng lupa ng mga Alora sa Laguna, lalo na yung Hinares. Yun ang nanay nila, si Nanay Pilang. Ganon. Kilala ko. Ito ba sinubukan nyo noon na ipasok sa community mortgage program? Hindi Ang kami nangyari nakikita po dyan, ang nangyari po kasi dyan, ang naging usapan po dyan, kaya nagkaroon din po ng medyo matagal na usapin. Pinaupahan po yan, 300 monthly yung lupa. Kanino? Kanino pinaupahan? Sa amin po. Sa inyo? Opo, So sa amin. nagsipagbayad kayo? Opo, may resibo pa kami niyan. Ilang Matagal- taon kayong umuupa rito? 2 taon po yun, nung naging bayaran noon, ng 300 per month, tapos tumigil din po. Pinatigil din. Pinatigil din po. Pinatigil din nila. Katagalan, pinatigil na ayaw naman nila ng bantay. Pero Tingnan sa nyo. totoo lang ha, itong masabi ko lang. Oh. Sa dami ng nakatira dito, lahat nagbabayad, pati yung nangungupahan. Pero yung nandun sa listahan, pinakita sa akin yung sekretary ng doktor. 37 katao ang nakalista. Pero ang nakabayad, 36. Yan na. Ganon. Yan, hindi ako nagsisinungaling. Ano yun? Nagpunta Kulang ba yun o sobra? Kulang. May Kulang. lang kami dito, 100 eh. Ganon! So, Pati yung nangungupahan ng kwarto, na pinagbabayad. nang upa sa lupa. Oo, okay sa lupa. Ayun nangungupahan, magkano naman ang bayad niya sa lupa? Kasi sila, kung yung nagbabanta dito is 1986 sila nagpunta. Kami naman 1987, nauna lang sila isang taon. Ganon. So yung mga nangungupahan lang, magkano naman ang binabayad nila sa lupa? Okay, pag singil nung nagbantay, yun ang binabayaran. Okay. Kasi 300 bawat pamilya. Hindi yun bawat bahay, bawat pamilya. Yan. So, maraming salamat sa impormasyon at sa pagtanggap ninyo sa aking panayam. At tuloy lang ang laban. Wala namang mawawala na sa atin eh. Saka, ang Diyos, ang sabi niya, sa akin ang awa, sa inyong gawa. Kaya kailangan kumilos tayo. At bukod sa pagkipaglaban natin itong karapatan nyo rito, siyempre, ang ultimo remedyo talaga para hindi na tayo itsapwera, palitan ng hukumang trial by palakasan na kontrolado ng mga kawatan sa gobyerno. Approve? Approve. Yan Okay, kasi sige. anak kasi ni Kuya JC, si Jessica, nag-asawa kasi ng Inchik. Kaya
nag-umpisa na sabi gusto makuha ng lupa. Yun ang narinig ko. May mga ganyan. buyer siyang incheck. Hindi, siguro, gusto nga ata makuha ng incheck, yung asawa. Yung incheck na asawa. Sabi ko, ang mga incheck dito sa Manila, mga gahaman. Kaya mga asawa ng Pilipino, para makakuha ng mga lupa, patapos iiwan. Correct. Marami akong kaibigan na asawa ng Chinese, asan ngayon? Hiwalay. Kasi may anak na sila at marami na silang At lupang nabili. nakuha ninyo nila yung gusto nila. Oo, tama. Okay, so maraming salamat sa inyo at tuloy lang ang laban, ha? Tuloy lang ang laban, wala na mawawala sa atin. Okay, so bakit mo ito pa nasa jeep na. Mr. Juror, yung ating like, share. Okay, salamat po sa inyo lahat at mabuhay kayo. Okay. Wala din ako doon. Sayang. Sige po, ma'am. Thank you. Okay na. Nakabiro ako eh. Ha? Wala po. Ingat po kayo. Sige kayo din. Salamat at ingat lang kayo. At tuloy na laban, ha? Tuloy ang laban. Shout out mo. Mr. Juror. Zero mo yun, ha? Squatter sa tinubuan lupa. Saan ka doon makakita? At itong pabahay ay #1 ito na proyekto ng gobyerno sapagkat ito naman din ang #1 na responsibilidad nila sa sambayan ng Pilipino. Pero anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Ito, dapat pinasok na ito sa community mortgage program eh. Ba't hindi nila gawin? Dahil sa daputang kwarta. Hindi naman 2 taon bubuhat yan eh. Ang bihira. Kung 2 taon magbibigat at... Dadaanan dyan, Don. Aha. Okay, so mga kapwa ko mamaya mamayang Pilipino, lalo tikit ang aking mga kahanay sa 99.9% Masang Itsapwera mula rito sa ating studio sa kanto ng Biak na Bato at Kalamba. Mr. Juror here, signing off.